Just now, sa wakas, mga congressman, bumaliktad na ba? Ipasisibak karma na, Tulfo, lagot, siningil na, VP SAR, PBBM. Aba. So, itong balitang ito at ang videong ito na ating bibigyan ng reaksyon at komento, ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre ito ang lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po ang sagot. Pakinggan lang po natin, ha. Maganda po yung sagot ni BP Sara dito. Makikinig lang tayo dahil walang mukha si Tulfo rito. Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung... teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung pag-iingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, so pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. okay, Senator Tulfo. Hello? Nakita niyo po kung gano'n... Dali nga, sandali. Ang teacher nangingikil, parang yung PTA. Ito, ulitin natin, natapik na natin to eh. Di ba? Pero ito yung karugtong. Kumbaga may part 2. Teka lang, tama ba yung narinig ko? Parang nangingikil ang mga teacher. Sir, Senator Raffy, ako, ayan malaki po ang naging respeto ko sa inyo. Siyempre, lagi po ako nanonood ng Raffy, yung idol Raffy Tulfo. Yung basta isumbong mo kay Tulfo, ganun. Marami ka natutulungan doon. Pero eto ata is medyo hindi na maganda, no? Yung pangbibintang sa mga teachers natin. Na ganyan na makikita ng mga estudyante nangingikil. Ay, hindi po pangingikil yun. Kung PTA man po, ang pinag-uusapan dyan, di ba, is hindi po pangingikil ang PTA. Dahil kung pangingikil yung PTA na yan, dapat dati pa pinahinto. Napakatagal na po ng PTA na yan. Bata pa ako sa mundo, may PTA na eh. Di ba? Parang sobra naman pong pandudusta sa mga teachers yan. Sobrang pandudurayan sa mga public teachers. Kasi sino lang ba ang mga nagpapa-PTA? Alam ko yung mga public schools lang, di ba? Dahil syempre, doon sila kumukuha ng pangangailangan na gagamitin sa school na hindi naman agad maibibigay po ng gobyerno. Siguro, kung kayo po ang maging presidente, kung sakasakali, maaaring tignan nyo po, matuunan nyo ng pansin yung mga estudyante sa public schools. Kasi kung nakatingin lang po kayo sa mga private schools, hindi nyo po makikita ang tunay na pangangailangan ng mga public schools. Huwag po natin ikumpara ang mga private school sa mga public school. Dahil dyan, sinasama na ng private school yung mga expenses, no, na binabayaran dyan. Yung mga enroll kasama na dyan. Yung mga aircon, eklabo, yung may mga kailangan pang ganon. Sa public is nakakapag-aral ang mga bata na mababa lang ang binabayaran. Minsan 200 lang, 100 lang, minsan walang bayad. Pero makakapag-aral sila doon. Yun ang public school. At masama rin po ba na yung mga teachers natin ay manghingi ng tulong sa mga magulang para sa ikagiginhawa at ikabubuti ng anak nila sa loob ng classroom? Hindi po air condition ang mga public school. Sa public school, ilan ang mga estudyante dyan? May 45, 50, marami po. Kung maghahati sila sa 2 ventilador, sa tingin nyo po, kakasya po yun? Hindi. Diba? Hindi kakasya yun. Ngayon, may bibigay ba kagad ng gobyerno yung pangangailangan ng school na yun? Yung pangangailangan ng classroom na yun? Siyempre, hindi. Kung kailangan pa ng ventilador para sa mga estudyante. So, gagawa ng paraan yung teacher at mga magulang na pag-ambag-ambagan yung eskwelahan na yon, yung ano na yon, yung classroom na yon. Hindi para sa teacher yon, kundi para sa mga anak nila, sir. Hindi po pangingikil yon. Malayo po kayo sa katotohanan, sir. Bilib sana ako sa inyo, kaso dito kayo sa akin na ekis. Diba? Kasi pinagtatanggol ko yung mga teacher kasi nanay ko teacher yon. Diba? Teacher dati yon.
Alam ko, nasaksihan ko na may mga ganun din ang nanay ko, yung PTA, ganyan, humihingi ng tulong sa mga magulang, ganyan. Yung mga kusang loob yung mga magulang ang nagbibigay, no, para sa mga anak nila. Pero kahit kailan, walang inuwi yung nanay ko na binigay ng mga magulang. Lahat yun, puro nasa classroom. Ang ganda ng classroom ng nanay ko. Walang inuwi ang nanay ko sa lahat ng binigay ng magulang. Lahat yun nakikita sa classroom. Ngayon, Senator Tulfo, kung kayo ay may kakayahan na magbigay ng 4 na ventilador sa bawat classroom, sa bawat public school dito sa Pilipinas, hindi kami magsasalita. O tanggalin niyo yung PTA kasi hindi kailangan. At ikaw ay mabilis mong matutulungan yung mga public school, yung mga classroom doon, kung may pangangailangan sila, yung mabilis kang makatutulong na ikaw mismo, hindi kami magsasalita. Kaso nagsasalita kami kasi alam ko, hindi mo magagawa, sir. Kasutil, pangingikil daw po yung paniningil ng mga teacher. Una, hindi po naniningil ang mga teacher. Bawal po maningil ng PTA ang mga teacher. Tulong! Ikalawa, hindi po pangingikil ang tawag doon. Paniningil po, iba po sa pangingikil. Grabe naman. No? Grabe naman ang pinginirapit po sa ating mga teacher. Tuloy po natin. So your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number 1, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po... Okay. Sunog, di ba? Sinasabi niya, kinakailangan niya paano siya makakatulong, no? Ang tulong pala kay Tulfo, yung gusto niyang gawin na tulong, turuan niya tong DepEd kung ano yung gagawin nila. Sabi ni BP Sara, simple lang po, no? Sabi ni BP Sara, simple lang eh. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Kung gusto niyo po talaga makatulong, mawala na yung voluntary contribution, gumawa kayo ng batas. Pinaalala ni BP Sara na ikaw ay senador. Ang trabaho mo, gumawa ka ng batas. Yes. Diba? Gumawa ka ng batas para ipagbawal mo yung voluntary contribution. Susunod po ang DepEd kasi batas yan eh. Kasi parang ang nangyayari dito, yun nga sinabi ni Sir Badong, na gusto niya kumilos ang DepEd sa mga problema ng ganyan para wala ng PTA. Kahit na nandiyadyaan ng DepEd, hindi kayang lutasin ng DepEd lahat ng problema ng public school dito sa Pilipinas. Napakarami, bawat classroom dito sa Pilipinas, hindi kaya ng DepEd lahat yan ng sabay-sabay. Diba? Kaya nga para sa mabilis na proseso, is nagkakaroon ng PTA. Para kung sakaling ngang may pangangailangan ng mga classroom is doon nila makukuha. Diba? Sir, sana nauunawaan mo. Diba? Iba nga ang private school sa public school. Diba? Kaya nga nag-aaral sa public school ang iba dahil wala masyado, pagpalagay natin sa expenses. Yung iba naman nagtitipid. So siguro naman, hindi naman kabigatan sa mga bulsa nila kung sakaling mag-ambag man sila ng 50, halimbawa may magulang, may president doon, school president, sa room president, na mag-ambag-ambag tayo ng 50 para may pambili ng... Hindi naman siguro kabigatan sa mga bulsa nila na na magbigay ng 50 pesos kung para sa anak naman nila yon. Anak naman nila makikinabang, hindi naman yung teacher. Kasi yung iba parang napaka-arte. Diba? Parang gusto nila iasa lahat sa gobyerno, lahat ng problemang nangyayari. Diba? Iasa mo, asa dito. Yan, ang ventilador na yan, kaya problema ng DepEd dyan eh. Kailangan ganito eh. Yung gantong sirang ng classroom, yung sirang kahoy, yung dingding, problema ng DepEd dyan, parang ganon. Diyos ko naman, sa tingin nyo ba mapapansin agad ng DepEd yung ganyan? Hindi. Kaya nga, malaki din yun na itutulong ng PTA. At saka yung voluntary na pagtulong ng magulang, hindi mo dapat ipatanggal yon. Diba? Tumutulong yung magulang eh. Doon sa mga anak. Hindi pangingikil yun. Walang pangingikil na ginagawa ron. Oh.
Nakikita ng mga bata kung ano yung ginagawa dun sa pera. No? Na pinag-aambagan nila. May nabibiling ganto sa room. Hindi po maiisip ng mga bata na, uy, galing sa kikil yan. Eto, nakabili si ma'am ng magandang blackboard. Galing sa kikil yan. Hindi sila mag-iisip ng ganon. No? Si ma'am nakabili ng magandang blackboard kasi nag-ambagan ng mga nanay at tatay ko dito. Ako din, yung nanay ko nag-ambag dyan. Para sa kanila yon. Di ba? Ayun yun. Medyo nakaka-high blood lang, Senator. Diba? Sana po naiisip nyo rin yun. Kung gusto nyo ipasa yung problema problema ng DepEd dyan. Diba? Pero hindi kaagad masusolusyonan ng DepEd dyan. Kaya may PTA ang bawat school, ang bawat classroom. Kasi sa mabilisang proseso na bakit mo pa iaasa sa gobyerno kung kayo-kayo lang, pwede nyo nang resolbahin yung problema. Hindi mo trabaho yung pakialaman, yung DepEd. Tama. Sunog. Ayan lang po, si BP Sara lang nakagawa niyan kay Senator Tulfo. No? Hindi mo trabaho yung makialam sa DepEd, ang trabaho mo gumawa ng batas. Gusto mong tumulong? Simple-simple yung banat ni Sara Duterte. Gumawa ka ng batas na ipagbawal mo kasi yan yung trabaho. Hindi niya lang sinabi. Pero, siyempre, kung tayo susunod, kasi yan yung trabaho ninyong mga senador, gumawa ng batas. Kaya kung ayaw mo ng voluntary contribution ng mga magulang sa DepEd, gumawa ka ng batas. At eto pa. Kapag ginawa niya yung batas na yon, nako, lalong hindi magiging maganda tingin sa kanya ng teacher at mga tao. Diba? Hindi kasi klase ng pagtatanggol yan eh. No? Parang gusto mo pang pahirapan lalo yung mga public schools, yung mga nandoon, yung mga nag-aaral doon. Diba? Sana ba, Senator Raffy, pwede mo silang ipatigil? Pwede mong ipatigil yung PTA na yan kung ikaw mismo ang siyang kikilos. Ikaw mismo magbibigay ng pangangailangan ng sa mga classroom dun sa public school. Diba? Tanggalin yung PTA na yan, tapos ikaw na mismo ang mamuhunan, ikaw na ang bumili ng kailangan nila. Pwede mo nang tanggalin yung PTA. Tuloy natin. Just like all the other associations are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders. Okay. Di ba? Ang linaw kasi nun no? Yung PTA po, organisasyon yan. Oo. Ang masusunod po sa organisasyon ng PTA, hindi po yung majority po. So lahat ng umatin, kung ano po yung pagpapasya ng majority, yung po masusunod. Pag sinabi nila magko-contribute sila na 100, bibili ng ng ayusin yung pintuan dahil binagyo. Okay. Naalala ko dati yung mga eskwelahan yung ginagawang anong tawag doon, yung evacuation. Tapos may mga pinanluto yung mga libro. Pinanluto yung mga yung nagsigaba. O yun, mga nasira dahil binagyo, etc. Paghihintayin mo pa yung mga budget ng MOE, matagalan, gusto ng magulang. Ngayon na, gawin na nila, di ba? Yun yung contribution ng PTA. Yun. Majority po yun at wala pong mabilisang solusyon. Alam nga namang may nasirang upuan. Tapos gustong palitan. Itatawag mo pa sa DepEd. Mariosep naman, kung sakaling pwede naman kayo na lang, yung magulang at yung teacher. Yung teacher ang magre-resolba sa problema. Ano ba yan, Senator Raffy? Naku naman. Pilitan. Ngayon, kung gusto mo makatulong talaga, dahil sabi mo, tutulong ka, gusto mong tumulong, gumawa ka ng batas para matigil. Hindi mo sila uutusan na gumawa ng DepEd order. Oo. Sino ka naman para utusan mo yung DepEd secretary? Samantalang, alam po ng DepEd, hindi nyo naman kayang i-provide lahat ng budget. Tama. No? Tama. Na kailangan ng sa isang eskwela. Ako ganito Punto. Lahat ng mga umaangal sa voluntary contribution, subukan yung budgetan isang eskwelahan lang. Yes. Punta kayo sa isang eskwelahan, lahat na room dun. Isa-isa yung mga teacher, ano po kailangan nyo sa room?
Kasi hindi po kayang i-provide yan ng national government lahat. Oo. Subukan nyo lang kung kakayanin ng budget ninyo. Isang school lang, Senator Tulfo. Yun lang nire-request ko. Punta ka sa isang eskwelahan, isang hindi malaking eskwelahan, isang school lang, gamitin mo yung budget mo para tulungan yung eskwelahan mo. Makikita mo kung bakit kailangan yung mga PTA. Okay. Ang problema kasi niyan, kung nakatuto ka lang sa private school, is hindi mo mapapansin kung ano yung ibig sabihin ng mga PTA. 'Di ba? Mahalaga ang PTA sa bawat public schools. Malaki ang naitutulong yan. Hindi yan gagawin kung walang naitutulong yan sa eskwelahan sa bawat classroom. Pero yung mga teacher is hindi po nangingikil. Voluntaryong pagtulong ang kanilang ginagawa, no, ng mga magulang. Sino ba ang makikinabang doon kundi ang mga anak nila? 'Di ba, Senator Raffy? Grabe ka naman kasi. No? Baka naman lagi ka lang pumupunta sa mga private school. Siyempre, mga private school, mga sosyalin na yan. Di ba? May mga sarili ng mga aircon yan. Lahat ng pangangailangan niya kompleto na. Ikumpara nyo naman po sa public school. Di ba po? Ito pa po. Na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. Napakaganda po ng PTA. Actually, batas yung PTA. Kung hindi ako nagkakamali, batas yan eh. Tsaka sa na yung parents at teachers magtutulungan para sa eskwelahan. Oo, tama. So yun po. Kung gusto nyo tanggalin yung mga voluntary contribution, gusto mo tanggalin mo pa yung PTA. Pero palitan nyo ng pondo. Yung pinoprovide ng PTA, maghanap ka ng pondo. Yes! Gumawa ka rin ng batas na magdadagdag. Halimbawa, yung lahat ng kinikita ng PAGCOR, mapupunta yan sa mga DepEd. Kasi kulang talaga eh. Kaya nga narin yung PTA. Tama doon. Yun lang po yun. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na ating binigyan ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arratales. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo dito sa part 2? Dito sa part 2 PTA natin. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.